Kita lang lagi nagabot diri. Unsa? Ay lagi. Saan na siya ng logo? Logo ng Security. Presidential security. Presidential security. OMG mga kababayan, saan patungo itong presidential security na nasundan ng ating mga kababayan? Panoorin po natin ang gaan ni Marcos, paktay kadiha! Correct? Yes, Your Honor. That's why it was 303 billion pesos, correct? Exceeding. Correct, Your Honor. So, if I were a member of the House, because I cannot win any election, but if I were a member of the House, bakit ko ilalagay sa program? Ilalagay ko na lang saan program. Sigurado pa yan, kapag may excess revenue, mauuna ako, hindi yung program. And I can put anything in a program so long as the leadership or the BICAM will accept. That's why it was a jump of about 400 billion from the agreements of the House and the Senate, and then bicameral increase it by 400. I would rather go there because I can add everything that I want in the program. So, goodbye fiscal discipline. Your Honor. Yes. um, Where did I make a mistake? Okay. Ayan na mga kababayan, nautal na bulol po itong abogado ni Marcos Jr. Ang paktay na diha. Mukhang nasilip na po ng Supreme Court. Ito na ang ating pinakahihintay mga kababayan. Bago yan, makikisuyo po muna ako na paki-like at paki-subscribe ang ating channel sa mga bago pa lang nakabisita ngayon. At paki-share nyo na rin po ng ating video kung inyo pong mamarapatin. Maraming salamat po sa mga walang sawang sumusubaybay. Malaking tulong po, malaking bagay na po yan sa amin ng mga content creator. Tuloy na po natin mga kababayan dahil ito ngayon may latest survey. Bago po yan mga kababayan, sa kabila po ng matindi pong ginagawa nila kay BP Sara, may latest survey lumabas at nanguna na naman po si BP Inday Sara at tinambakan po ang kanyang mga katunggali. At bukod dyan sa survey mga kababayan, formal na po ngayon ang kampo ni BP Sara ay nagtungo na po sa Supreme Court upang ipatigil na po itong impeachment na ginagawa sa kanya dahil wala po ito, house show lang naman. Ito, panoorin natin ito mga kababayan. Ito bagong lumabas na survey po ito 35.9% nanguna po si BP Inday, ikalawa si Tulfo 18.5%, ikatlo po si Leni Robredo 15.7%, ikaapat sino dito? Senator Bongo 3.6%, Aquino 3.2, Pangilinan Kiko 1.4, Angara 0.7, Hontebaros 0.7 lang din. Bilmonte pumapasok 0.4, Rimulya 0.3, Dizon 0.1, nasa si Martin. Wala po mga kababayan. Ito po ay sa WRN. Ito po, good news. VP Sara nangunguna sa 2028 Presidential Pre-Election Survey ng WRN. Ibinahagi ng WRN numero ang resulta ng kanilang pre-election preference survey para sa 2028 Presidential Election kung saan nanguna si Vice President Sara Duterte sa 35.9%. Yan mga kababayan. So, maliwanag na yan ang inyong pinapa-impeach, kaya nyo gustong ipa-impeach kasi nga po, number 1 sa mga survey. At dahil dyan mga kababayan, ito po ay nagpunta na po si Vice President, officially na po ito mga kababayan, nagpetisyon po for certiorari and prohibition. Patungkol nga po dito sa kanyang impeachment na sinasampa sa kanya. Ayan po yung kanyang final mga kababayan. Ito po, Republic of the Philippines Supreme Court, Sara Z. Duterte. Ayan po petitioner, petition for certiorari, House of Representatives of the Philippines. Ayan po, pinipetition na po ni BP Sara itong itong impeachment proceedings na ginagawa kasi po nagpe-fishing expedition na po sila at mga illegal na po ang kanilang ginagawa dyan mga kababayan.
So, mayroon tayong good news at itong good news na ito mga kababayan, dahil alam naman po natin na hindi na po nila mapipigilan si BP Inday Sara, kung kaya dito po nila ngayon pipigilan sa pamamagitan po nitong House Show na kanilang impeachment. At wala pong mga ebidensya. At dahil dyan mga kababayan, alam na, nangangamoy na naman po ito, sabi ko nga sa inyo magiging 2.0 po itong ng impeachment mga kababayan Ano ho? At wala po silang magagawa dito mga kababayan. Ano ho? Wala po silang magagawa dahil nga po sa si BP Inday Sara ay patuloy pong minamahal ng taong bayan. Okay? So, panoorin po natin ang buong buo. Ito pong video na kumakalat mga kababayan, nagtitrending po ngayon sa social media. Ito pong video, napakalaki na po ng share nito, 3.1 share. Ilan na kaya ang views nito? Milyon na siguro ang views nito mga kababayan. Maiksing video po ito na sabi nga rito sa caption, ang pangalan po nito Chinito Tisoy, mga marites sa daan na sino yung nasa bus. Itong bus mga kababayan na kanilang namataan habang sila ay bumibiyahe at hindi natin malaman kung saan lugar ito, mukhang sa Skyway, ay mukhang saan kaya ito patungo ang kumboy na napakaraming mga kapulisan. Plus, hindi lang yan, mayroon pong bus na malaki. Bagay, malaki naman talagang bus. Parang ingat lang, Mimar, Anyway, parang ito yung kinukumboy, pinapaligiran, mayroon sa unahan at mayroon sa likod. Ang tanong, sino kaya ang laman ito? Nagtitirinig kasi ng mga kababayan, kaya i-share ko rin sa inyo. Ito, panoorin natin. Sa gilid. Nailogos sa pampus. Sa Sa gilid. kita lang lagi nagabot diri. Unsa? Ay lagi. Sa na siyang logo. Logo ng Security. Presidential security. Presidential security. Saan kaya ito sila pupunta? Presidential security Presidential security. Presidential Security. So, presidential security, sino ang hinahatid nila? PFP. Presidential security. Yan nga, presidential security. Sino? Ayun may ambulance. Command. Ayun may ambulance. Saan ba ang ambulance? Ayun, Hindi, FedEx. Hindi, ambulance yan. FedEx. Dilo. FedEx. Ayun, FedEx. Sino kaya kinukonvoy nila? Tapos biglang, bakit ka nagbibideo? Na-miss lang kami, sir. Kasi balak namin mag-HPG soon. Ayun, naiya. Ha? Naiya exit. Exit na tayo. Exit na yan So, masaon na to ni? Uunahin muna natin yung kinukonvoy nila sa bus. Sino yan? Sino kaya yun? Binabas nila para hindi halata. Saan na yun? Ano kayong nangyayari? Mukhang Skyway ito mga Ang bus kababayan. talaga kinukonvoy nila. Ito, Kasi may nakakonvoy pa sa likod So ibig sabihin yung bus ang pinaprotektahan nila. So, sino ang nasa loob ng bus? Skyway nga mga kababayan. Who's inside the bus? Tapos presidential, di ba? Presidential. Yan ang mahiwagang tanong ng taong bayan. Atin po matatandaan na ito po si Marcos ay mukhang hindi pa po natin talaga nakikita ng live mga kababayan. At mayroon po silang mga in-upload, mayroon po silang mga ipinakita na mga video na di umano mga file videos at mga throwback photos. So yung taong bayan, instead po na makontento, lalo po tuloy nadagdagan ng mga pagdududa at mga katanungan. At ngayon nga po, marami pong kumakala sa aking newsfeed, Nakikita natin sa ating newsfeed kung ano-anong mga puro talaga katanungan mga kababayan, nasaan ang Pangulo? Talagang tinatanong kung nasaan talaga
So, ito yung iniisip natin mga kababayan, saan kayo talaga siya? Bakit parang hindi talaga nila maipakita. Nako, ang dami daw sabi, mayroon nagtatanong dito mga kababayan. May rally daw ba sa St. Luke's? Di man mayroon po ako nakita ritong post mga kababayan. May rally daw po ba sa St. Luke's? Bakit ang daming mga pulis? Aba, masilip nga natin, baka makita natin mga kababayan. Tanong, saan kaya St. Luke's ito? Doon ba ito sa BGC o doon ito sa Quezon City? Pakibato nyo naman dyan mga kababayan, sino dyan malapit sa BGC at sino dyan yung malapit sa St. Luke's sa Quezon City. Pakibato nyo naman sa atin ang input na mapuntahan at matakbo kaagad natin ngayon mga kababayan. Sapagkat di umano, no? Aba, mukhang mayroon pong nagaganap na mukhang rally. Bakit ang dami ng mga list po, no? Hindi natin alam kung anong katotohanan patungkol dito, mga kababayan, ha? So, antay-antay po tayo, antabayanan natin ang magiging update sa mga pangyayaring ito. Samantala, eto, tunguhin na po natin, ito po mga kababayan na naganap po kahapon, patungkol nga po rito sa oral arguments, no, nitong unprogrammed appropriations ni Marcos, yung GAA 2024, 2025 at 2026. Ito po talaga, lalo na itong 2025. Ito yung sa tingin ko nag-meet siya kung bakit si Tatay Digong ay ipinakidnap at pinatapon sa dahig. Panoorin natin ang buong video mga kababayan. So, goodbye. 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 Goodbye Marcos. Ay hindi pala. Fiscal year pala yon. So, goodbye goodbye fiscal discipline. Your Honor, Yes. Um, Where did I make a mistake? okay. In assuming that the executive or the Congress, actually, it's like everyone has is gaming the mechanism. It's as if we are thinking that why would the Congress not put the priority programs in the unprogrammed appropriations because that will for sure be funded, which is incorrect. Because if the government... You have asked a question that I will ask from someone coming from Congress. Why would they choose unprogrammed from program? Or why is it that they would rather move some of the program to the unprogrammed? So it creates fiscal space in the program because there is a limit, correct? And Correct. therefore, they can make inclusions. I'm trying to avoid the word. Inclusions, insertions, etc. into the program. That's a theoretical possibility. I'm not saying that happened. But what I'm saying is you create a fiscal space and then you move it to by moving it to unprogrammed, and then you can put whatever you want in the program. Okay, that's one possibility. Correct? Ayan mga kababayan, at tingnan nyo pa itong post dito ha. Nagkakabistuhan na po, no? At maganda po ito talaga, itong inaabangan natin noon pa no? At talaga ngayon napapatunayan na at nasisilip na po ng Supreme Court. Tingnan nyo ito mga kababayan, no? Yung kahapon na naganap, ito po yun, pinakita po. Nung panahon ni Tatay Digong, tingnan nyo itong diagram, mababa Pero pagdating na ni Marcos, ayan na ito po mayroong guhit sa gitna. Ito yung term ng bawat isang pangulo. Ayan mayroon pong mga guhit dito, ito kay Arroyo. Ito naman dito kay Aquino, di ba? Kay Noynoy. Ito naman kay PRRD. Tingnan mo yung panahon ni PRRD, ni Arroyo at saka ni Noynoy, hindi po ganito kataas, no? Pero kay Marcos, ito talaga grabe, biglang tumaas mga kababayan. In the last 3 years, however, the excesses were monumental. Ayan na mga kababayan, monumental na raw. Mataas pa sa monumento. Pero ngayon, hindi pa natin makita itong Pangulong Marcos na ito. Bueno, binuking nga po ito ng tuluyan itong ni Justice Leonin, no? Ang unprogrammed funds, walang limit sa Kongreso. Grabe, ibang klase itong Kongreso, no? Walang limit. Sabi nga ng mga naglalasingan, no? Sky's the limit. Yun, Grabe ang lupit.
sky's the limit daw, di umano mga kababayan. Panoorin nga natin ito ng buo. Post po ito or video po ito galing sa DZER. Pero andun po ito sa ano mga kababayan sa Republic of the tawag nito, the Supreme Court of the Philippines. Now, there are limits to what Congress can do with respect to the President's budget, correct? Correct, Your Honor. And let's read and parse the provisions very carefully. Further interpellation. So let us look at Section 25, subparagraph 1. There are two sentences there. The first one is, Congress may not increase the appropriations recommended by the President for the operation. Correct? Correct, Your Very clear. And it says, the appropriations recommended by the President for the operation of government as specified in the budget, correct? Correct, Your Honor. Now, Madam Solgen, there is another word, the same word budget, in Article 7, the President, correct? That was Section 22, where it said the President shall propose a budget of expenditures and sources of financing, correct? Correct, Your Honor. As part of the NEP, correct? Correct, Your Honor. So therefore, here it is clear that whatever is in the NEP should not be increased by Congress. Nako, Your Honor, may I? You will qualify. Yes. Because for you, the unprogrammed funds, no, first, the automatic appropriations are not part of the budget of the President, correct? That's correct, Your Honor. Not part of the budget, correct? They are not part of the budget that is, we believe that that is not the part of the budget where the prohibition on increasing the ceiling is applicable. Okay, I'll take that for now, under advisement. But the point is that, so if you say automatic appropriations is not part of the budget of the President, then I will ask you later to locate it in the Constitution. May I ask the Solicitor General to take the podium? ayan na mga kababayan, maganda po itong panggigisa dito, no ho? Ituloy po natin ang video. Thank you, Madam Solicitor General. I hope that you had a good lunch. I understand that the Solicitor General's office provided for their own packed lunch. Yes. Yes, but just to inform you that we provided food for everybody else, just for disclosure purposes. So the amicus and the petitioners' counsel. But we thank you for saving the court some expense. We did not want to assume that we will be included. Yes, and please don't assume next week, next time again. That's fiscal prudence. That is fiscal discipline. Now, just to start off, so there is what is called a the budget of expenditures and sources of funds. This is called the BESF, just so we are familiar with the terminology. And the BESF is a part of the NEP, the National Expenditure Program, correct? Yes, Your Honor. And the National Expenditure Program contains the BESF, the Budget for Expenditures and Sources of Funds, and a more detailed listing of the expenditures divided by purpose and divided by classification, correct? Yes, Your Honor, plus the automatic appropriation, but Yes. only for information. Yes. Yes, and it seems that is one of the issues that we have also for this case, that from your perspective, there are three parts. There is the program, there is the unprogrammed, and there is the automatic appropriation. But on the other end, they are classifying it only as programmed and unprogrammed. But that nonetheless, just so we are familiar with the figures.
And then there is what is called a total expenditures for the program, a TEP, correct? Yes, Your Honor. And this is the total amount for the NEP that is proposed by the budget of the President, correct? Yes, Your Honor. Just so we're clear, the NEP, the National Expenditure Program, is otherwise called the President's budget, correct? Yes, Your Honor. Yes. And after the President's budget goes through the House of Representatives, the House of Representatives produce a General Appropriations Bill, or what is often referred to as the GAB, correct? Yes, Your Honor. And after that, it is given to the Senate, and in the Senate, they just call it the bill on third reading, correct? Yes, Your Honor. And after that, if Ito daw po mga kababayang unprogram funds ay labag po ito sa batas. Panuorin po natin. Ito pa pong pinaka-highlights nito mga kababayan. Ano ho? Ito. Whether unprogrammed appropriations violate Section 22, Article 7, requiring the budget to have sources of financing, whether unprogrammed appropriations are rider provisions, and whether unprogrammed appropriations violate the separation of powers and the effect and undue delegation of legislative power. A shadow budget that is contingent, expandable, and dependent on discretion after enactment. Public funds belong to the people, and their use must be governed by clear constitutional limits, not by shifting conditions or post-enactment authority. Hindi nakaayon at labag sa saligang batas. Ito ang giniit ng mga petitioners sa ginanap na oral argument sa Supreme Court kaninang umaga, kung saan kine-question ang pagiging constitutional ng budget insertions sa ilalim ng unprogrammed appropriation ng General Appropriations Act noong 2024, 2025 at 2026. Sa naturang argumento, pinadedeklarang unconstitutional na mga petitioner ang unprogrammed appropriations at special accounts provision sa GAA. Sina dating Albay 1st District Representative Edsel Lagman at Senator Aquilino Coco Pimentel III ay kine-question ang 449.5 billion pesos sa bicameral insertion sa 2024 GAA. The excess amount of 449.5 billion in the unprogrammed appropriations is without constitutional basis, not being covered by the President's recommendations, capped only at 289.1 billion. Thus, as prayed for by the petitioners Edsel C. Lagman and Mujib S. Hataman in their petition, the challenge excess of 449.5 billion should be nullified in the 2024 General Appropriations Act. Mayroon din kumekestyon sa amendment sa special accounts sa General Fund sa 2025 GAA, at ang grupo ni na Representative Leila de Lima at Edgar Erice ay ang unprogrammed appropriation sa 2026 GAA. Article 6, Section 25(1) expressly prohibits Congress from increasing the appropriations recommended by the President. Congress may reduce, may realign, or modify, but it may not increase. Yet here, Your Honors, the Bicameral Conference Committee did precisely what the Constitution forbids. By increasing the special accounts in the General Fund, an automatic appropriation, Congress expanded the total expenditure program beyond the President's proposed ceiling. This is not amendment. This is unconstitutional expansion. Ngunit sa presentasyon ni Solicitor General Attorney Darlene Marie Berberabe, sinabi nito na sinunod-an niya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Kongreso ang proseso sa deliberasyon ng budget. Your Honors, the Constitution assigned the President the power and duty to propose a budget grounded in fiscal reality. The President did that and followed what was constitutionally required. The Constitution assigned Congress the power and duty to deliberate on that budget on behalf of the people. Congress followed what was constitutionally required. Respect for the separation of powers demands the utmost wisdom of this honorable court. Dagdag pa ng Solicitor General, hindi dapat kaagad gawin ang pagpapawalang bisa sa buong mekanismo ng lehislatibo hanggat walang ibinibigay na malinaw na batayan ang mga nagpepetisyon. The invalidation of an entire legislative mechanism should not be done unless the petitioners have shown a clear and irreconcilable conflict with the Constitution. It
is our position that they have not. Tungkulin ng kapitapitagan at kataas-taasang hukuman ito na bantayan ang mga linyang itinakda ng konstitusyon. Sa ganang amin, sa paghahandang tugunan ang mga pangangailangan ng sambayanan gamit ang unprogrammed appropriations, isinaalang-alang ng ehekutibo at lehislatura ang mga linyang ito, sapagkat ang pagmamay-ari ng kaban ng bayan ay nasa sambayanan. Samantala, ayon kay Professor Emeritus ng UP College of Economics Solita Collas Monsod na nagsilbing amicus curiae o resource person ng Korte, inilahad nito na may nangyari umunong paglobo sa unprogrammed funds mula noong 2022 hanggang ngayong 2026. But in 2022, they started growing, and if you'll see that Anak naman ang pating talaga, dinadamay. Ay sa bagay, 2022 pala. Tama, 2022 kay Marcos na ito. Mga kababayan, oo nga no, ito. Kay Marcos na pala dyan. Sorry. Kala ko kasi, pag nakakarinig kasi tayo ng 2022, kinakalawin na agad si Tatay Digong eh. Na-allergy na tayo eh. Pero kay Marcos na ito siguro, di ba? at high point there, that's where unprogrammed appropriations started. Wow. They went up to 800 billion pesos, which is more than the budget department appropriations. And notice that the dark blue and the light blue bars, is where the general appropriations exceeded the national expenditure program. Anyway, you could see the ballooning of the unprogrammed appropriations. Sa April 21 naman nakatakda ang susunod na oral arguments patungkol pa rin sa kinikwestyong GAA. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming... Ayan mga kababayan, isa pang balita tungkol dyan. Tinalakay na ng Korte Suprema ang mga petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng unprogrammed appropriations sa 2024, 2025 at 2026 national budget. Bagamat gawain rin naman daw ng ibang administrasyon ang paglalagay ng unprogrammed appropriations, sabi ng isang dating budget secretary, lubhang napakalaki raw ng mga unprogrammed appropriations sa nakalipas na 3 taon. OMG, booking ka na ngayon, BBM, sa lubhang napakalaki ng ginawa mong paglalagay ng unprogram. Bagamat ginagawa na ito ng mga nakaraan, pero hindi po ganyan ka sobrang gahaman. Ikaw lang ito nakagawa nito na talaga naman ginahaman mo, masyado mong pinalaki yung mananakaw. Ito, panoorin natin mga kabayan. Git ng Solicitor General, hindi ito unconstitutional. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa oral arguments na isinagawa ng Korte Suprema ngayong araw, ilang issue ang nais masagot. Labag ba sa saligang batas ang unprogrammed appropriations sa national budget ng 2024, 2025 at 2026? Nagmalabis ba sa kapangyarihan ng Kongreso at ang Malacanang kaugnay sa unprogrammed fund? Illegal ba ang paglobo ng Special Road Fund ng Department of Public Works and Highways? Ilan ito sa tinukoy ng 4 na consolidated case na magkakahiwalay na isinampa na kumukwestiyon sa unprogrammed appropriations sa national budget. 4 na amicus curiae o friends of the court ang humarap sa mga maestrado. Ayon kay former Finance at Budget Secretary Benjamin Jokno, 1987 pa may unprogrammed appropriations o standby fund sa national budget, pero sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, lumobo ang halaga nito. From 2005 to 2026, Congress approved unprogrammed appropriations exceeding those proposed by the President only 5 times. In 2010, under President Arroyo, in 2022, under President Duterte, and from 2023 to 2025, under President Marcos Jr. The increases over the last 3 years, however, have been particularly large. Ganito rin ang obserbasyon ni dating NEDA Director General Solita Monsod. Sabay-sabing ang unprogrammed appropriations,
isa sa nagiging bagong anyo ng pork barrel. The new pork barrel system versus the PDAF, well, the new pork barrel system obviously is obscenely larger in scale. The unprogrammed appropriations was chosen as the place to hide the lump sum appropriations. In 2022, they started growing, and if you'll see that high point there, that's where unprogrammed appropriations started. Wow. They went up to 800 billion pesos, which is more than the budget department appropriations. Sabi naman ni former Senate President Franklin Drilon, hindi unconstitutional ang unprogrammed appropriations pero dapat mapupondohan lamang ito kung merong sobrang revenue ang gobyerno. Kung hindi, it also loses its character as a special appropriation and instead operates as a disguised general appropriations that may serve to expand the footprint of the original budget submitted by the President. In this perfect storm, Your Honors, the violation is not found in the text of the law, but in the arithmetic of its execution. si Solicitor General Darlene Berberabe ang kumatawan sa Malacanang at sa Kongreso. Sabi niya mahalaga ang unprogrammed appropriations at hindi ito unconstitutional. Mahalaga para may makuha, may manakaw. Kasi pag maliit lang mananakaw. Hindi. Joke lang yun, ma'am. Joke lang yun, ma'am. Tuloy, ma'am. Unprogrammed appropriations give the government fiscal flexibility. They ensure that a windfall does not go undeployed while public needs go unmet. More importantly, the constitutionality of unprogrammed appropriations has already been ruled upon by the Honorable Court. Nagpaalala din si Berberabe sa separation of powers ng magkakapantay na sangay ng gobyerno sa gitna ng judicial review na hinihiling ng petitioners sa Supreme Court. Respect for the separation of powers demands Anak ng pating, oo. Respect nga nirerespeto nga namin, saka respeto nga namin Ayun na, ang dami ng mga nawalang pera sa ating bansa. and the utmost wisdom of this Honorable Court. The invalidation of an entire legislative mechanism should not be done unless the petitioners have shown a clear and irreconcilable conflict with the Constitution. Ipagpapatuloy ang oral Alam nyo mga kaubayan, isa lang pong naintindihan ko dito. Kahit pa ano pa mga technicalities sa sasabihin dito ng abogado ni Marcos, isa lang masasabi ko rito. Ito ay talagang marami po at napakalaki po ng inilubo at hindi nila may paliwanag. Kasi nga po, saan na napunta yung pera na yun? Wala pong mga project. Ang mga project na legit, yung mga nakaprogram, bakit nawala ng mga pondo? Bakit napunta sa unprogram? Yun ang hindi maintindihan ng taong bayan dito. Di ba mga kaubayan? So, teka Eto, tingnan natin kung ano sasabi nila rito dahil na pinalabas na ng mga mainstream media na ito si VP Sara talaga ay namumuna, no? VP Sara still leads. We've got the founder of WR Numero and CEO. Ayan si Tartar. Ingit na naman si Tartar. CEO of the WR Advisory Group, Dr. Robin Michael Garcia. Good afternoon, Robin. Welcome to StoryCon. Good afternoon. Happy to be here. Yeah. Hi. Thanks for making time for us. I know it's been a busy day for you guys, but I just want to run through the numbers that you released today. This is a national survey. Number one is the pre-election preferences for 2028. If I could just flash that graphic. We've got Vice President Sara Duterte leading the pack at 35.9% voter preference. Raffy Tulfo at 18.5% and former VP Lenny Robredo at 15.7%. What is the story here? Yes, so this is a long list of the potential candidates for president. So as you can see, Vice President Sara Duterte is still leading, and she's been consistently leading over the past few opinion monitors that we've published. But we actually, something to note is that we
the data represent a post-announcement sort of story and headline. And we were expecting that she was gonna surge into a higher position, but that's something that we don't see. Ito nyo mga kababayan ha, si VP Sara ay 35.9%, no? Ito nga po na interview dito. Tingnan nyo nga itong nag-interview. Ito yung ano eh. Tingnan mo yung mga kababayan, yung tsura niya, tingnan nyo. Parang, ewan ko parang discomfort, parang hindi siya sala. We've got the founder of WR Numero and CEO of the WR Advisory Group, Dr. Robin Michael. Parang alungkot din ng ni Tartar, oh. Sabi niya, bakit hindi mo pa rin pinapababa ang numero ni VP Sara? Tingnan mo yung isa rin, oh. Mayos ka, ha? Garcia, good afternoon, Robin. Welcome. Mayos ka, ha? Dito mga kababayan, tingnan natin din dito ang Duterte Tulfo Robredo number steady and recent. Ayan. Tingnan natin mga senador naman, silipin lang natin ang mga senador kung sino yung sinasabi nitong maaaring pasok na, maaaring pumasok. Tingnan natin. Doon tayo sa napakasayang line-up ng mga senatorial balls for 2028. Patingin natin kung bakit masaya. Baka mali, pero tingnan niyo po. Senatorial balls. Ay, nawala. Sige, inahanda nila. Nagkaroon na rin tayo ng feels kung sino yung mga gustong tumakbong pagka-senador. Yes. Wala pa kasi akong naririnig na nag-a-announce. Medyo maliit, Chiki, hindi ko mababasa, pero ikaw na bahala. Si Tol, nandyan, oh. Francis Vice Ganda. Vice Ganda, nandyan. Page 1, page 2. Page 2 yun eh. Page 1 tayo. Si Rafi Tulfo. Ito, page 1 of 2 to. Rafi Tulfo and Robin Padilla, 1 and 2. Electionist po kasi sila, no? Tapos ang mga comebacking na nandiyan sa list Gustong ibalik. si Grace po. At, si Grace po. Re-election si Alan Peter Cayetano. Ito at si gustong ipag-national. Ay, grabe. Vico Soto, pinapasok mo na. Oy! Sebastian Basti Duterte, pulong. Pwede nito mga kababayan. Sebastian tsaka si Pulong, mag-ano na kayo, mag-senador na kayo para tatlo na. Madagdagan na mga senador dyan para mapirsa. National na, si Vico Soto. Kasi tapos na yung termino niya sa Pasig after. Ay, di magiging dalawa sila ng tiyuhin niya pag nagkataon. Paano na? Edi syempre yung mga Duterte nandiyan din po sa nasa upper. Si Binay, lagi pumapasok mga kababayan, ano? Ilan na ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam. 10, 11, 12. Hanggang dito, pang 12. Yung AB hindi talaga makapasok. Ito daw mga sigurado na. Pero yung mga, ang kagandahan dito, itong mga Duterte brothers, no? Paano na? Edi syempre yung mga Duterte nandiyan din po sa nasa upper 20% ang nakuha. Tsaka si Pulong. Feeling ko si Manny Pacquiao tataas pa yan, depende sa panalo niya kay Mayweather. Pero ano lang daw yun, exhibition game? Yeah. Tama ba? Exhibition. Pero sabi ni Pacman, hindi. Sabi ni Mayweather, exhibition. Sabi ni Pacman, so ano hindi. talaga? Ewan ko sa kanila. Magkaiba silang kwento. Pero basta maghaharap sila. Okay. Bakit naka-black yung isa? Sorry. Hindi pa sigurado. Nasa 16% pa yung hindi pa sigurado. Kasi nga, wala pa naman nagdedeklara sa mga yan. Kumbaga sila'y presumptive yung iba dyan kasi re-election isa saka yung mga Ayan mga kababayan, so nasilip na natin, mukhang napakalakas ng chance pala ng magkapatid na Basti Duterte at saka Pulong Duterte na pupwedeng maging senador. Maganda-ganda ito mga kababayan, ano? Mayroon na tayong siyam plus mayroon pang dalawa, 11 na. Naku po, dalawa na lang. Mayroon lang tayong Senate President na Soli Duterte talaga mga kababayan. Ano sa tingin ninyo? Naniniwala ba kayo dito sa mga lumabas na survey? Ito rin po mga kababayan, galing din po sa WR Numero. So tingnan natin kung gaano po ito katotoo. Pero para sa akin, ang pinaka-consistent dito, yung kay Vice President Sara Duterte. Siya po talaga nangunguna. Mula pa noong 2022. Hindi ito si Marcos Jr. Kaya lang naman ito nanalo at nanguna sa mga survey at naging nanalo na nga dahil kay BP Inday Sara Duterte. Na ngayon nga, hinahanap natin, nangunguna rin sa taong bayan sa paghahanap sa kanya. Dahil hindi pa talaga yung live na live mga kababayan na nagpapakitaan ito, sinare natin ang video na to ay sinasabi mga kababayan na mayroon silang sinusundan na convoy. Hindi natin alam anong katotohanan tungkol dito.
So, bueno mga kababayan, kung ano pong inyong masasabi sa video ito, paki-comment nyo po dyan sa baba, pakilagay nyo rin po ang inyong lugar kung taga saan kayo nang atin pong mapag-usapan kung ano po ang pwede pa nating matalakay patungkol po dito. At kung alam nyo po, taga dyan kayo sa St. Luke's, Quezon City o kaya sa BGC, paki-chat nyo naman sa akin mga kababayan, paki-PM is the key. Muli, this is Bimar Channel, pansamantala mong papaalam, Pilipinas as always. Bye-bye!